So, the second, the second evidence of you're actually born again is your relationship with sin changes radically. Amen. No, so ikaduha nga pamatuod kung ikaw na tao na pag-usab, aduna na kausaban sa imong relasyon sa pagpakasala, radikal nga kausaban. Before, living according to your own desires was a lifestyle. You didn't care about your sin, but now it grieves you. Sa una, ikaw pa mo'y matuman sa imong kaugalingong kinabuhi. Pag makasala ka or magbuhat kag sala, dili ka makonsensya, walay pagbati, karon masubo na ka kung makabuhat ka og sala. If your sin does not grieve you, you're probably not born again. Kung ikaw igsoon na kay sala nga ginabuhat, apan dili ka masubo, tingali wala pa ka naluwas. But you know what? Today you're going to get an opportunity to stand up in front of everybody and be born again. Amen. If you want to be born again Hallelujah. Apan karong adlaw igsoon, tagaan kag oportunidad nga matawo pag-usab kung wala pa ka natawo pag-usab. Hallelujah. So even though we're Christians, we don't practice sin, but sometimes we still fall short. But it bothers us. We do not enjoy failing God. Correct. Before we were born again, we make excuses for our sin. True. There is no conviction. So sa diha igsoon nga batawo ka pag-usab, mahimo kang Kristohanon na bago na ka nga binuhat sa Ginoo, mapakyas man ka, makabuhat man kag kasaypanan, pero dili na ka ganahan nga balik-balikon, dili na ka ganahan nga ingana ang estilo sa imong kinabuhi. Kay kung makabuhat man gani ka, mubati ka ba nga Lord, sorry, napakyas gyud ko sa matubangan. Nasakitan ka nako Ginoo. Amen? Amen? The next thing, the evidence. It produces genuine fruit. So ikatulo nga pagpamatuod ebidensya nga ikaw na tao pag-usab, adunay bunga nga tinuod nga bunga. You are expected as a born-again Christian to bear fruit, to produce fruit. Amen. So adunay ekspektasyon ang Ginoo igsoon gikan sa atuwa isip nga mga natawo pag-usab nga mga Kristohanon nga mamunga ta. Natay bunga. We have far too many sitting in the church bearing no fruit. Daghan kayo igsoon nga nasulod sa simbahan galingkod pero walay bunga. If they were bearing fruit, if they're born again, they're bearing fruit, there's evidence. You can see the fruit. Kay kung tinuod nga natawo pag-usab, naay bunga. Makita nimong ebidensya sa bunga. Are you there? You can see it. It's Napa mo diha? evident. Diba? Everyone can see it. Makita nimo, makita sa tao, makita sa imo ang imong bunga. Kung nabay na usab. I'm not talking about being perfect. I'm talking about wanting to be perfect. Wala ta Have a nagisgot desire igsoon to be dire. like Jesus. Wala ta nagisgot dire nga perfect na giguro na sila diha gatindog diha sa tubangan. Apan ang pangutanan ni naninguha baka nga ganahan baka mahimong pareha ni Jesus. Okay, I'm gonna use my son Alamar as an example. Is that Sorry. okay, Mar? Okay Ramar? Gamito niya si Alimar isip nga example. See, Alamar, he was born in the Bukid. I went to his home. Bitaw. It's up to the end of the road at the top of the Bukid. In It's Rojas? as far as you can go. Igsoon si Alimar gipanganak siya sa bukid sa Rojas nga kung imong subayon ang dalan katong ila ang balay tumoy na gyud atong bukira 5 na lay pliti langit na. Literal. I bet- Kaya sa kinahanglan nimo pang. I've been Masayot on Miss a- Daddy langit gyud ko diretsoan ni. I've been on a lot of back roads here in Mindanao. That was the worst one. I said, I'm never bringing my car here ever again. Daghan naman gyud sa mga dalan nga ing ato naagyan igsoon. Pero mo jud toy pinakagrabe nga kuyaw nga dalan nga iyang naagyan nga nakaingon sa dinagud nako ibalik akong sakyanan diri. I said, if I go back there, I'll ride a motorcycle. I take my car because it beat my car up. Ana siya kung muadto man gani ko balik dito magmotor na lang ko dili ko magdala og sakyanan. Kay luoy kay ang sakyanan igsoon. And Elamar's family practiced witchcraft, and they mixed their witchcraft with Christianity. So ang pamilya ni Alimar ug si Alimar nagdako sila nga naa sila sa simbahan nga Kristohanon apan gilamog pud nila ang pagkawakwakon. Is that right, Mar? Sakto Mar? And they dedicated Mar to idols. No dayon si Alimar gidedikar nila sa mga Dios-Dios.
Gihalad nila. And Mar, he got born again. Dayon natawo pag-usab si Alimar. And he became an intern in our ministry. Dayon nahimo siyang intern, nahimo siyang estudyante sa among buluhaton. And when he came, even after he's born again, he is tormented by demons. He's hearing these demons speak to him all the time. The bisan pa man gani nga si Alimar ato nga panahon natawo na sa pag-usab, ginasakit gyapon sa mga demonyo. No, siguro na iba ninyo makarelate diri. Si Alimar sige siya makadungog og mga tingog sa demonyo nga magsulsul niya ug magkanang makigsulti sa iya. And these demons, they did not want him to be born O again. kini nga mga demonyo dili gyud ganahan nga ma-born again si Alimar. And it was hard and it was rough on him. Lisod sa iya. Lisod ang iyang giagian. Kadung sa tingog sa mga demonyo. It was a battle. It was a spiritual battle. Pakigbisog There's a gid siya. spiritual battle going on in many of you today. Amen. Adunay espirituhanong pakigbisog nga nagapangitabo sa daghan kaninyo karon. But Mar, he was willing to fight. Pero si Alimar, masinugtanon siya nga makigbisog, makig-away. And our family and my beautiful asawa spent much time helping Mar get set free and teaching him how to stay free from these demons. Amen. Casting those demons out. Amen. No, so, ang among pamilya dito ug si Mami, taas gyud kaayo nga panahon nga among gitabangan si Alimar nga makagawas atong mga tingog nga iyang madunggan ug ang unsaon amo sang gitudloan gitabangan nga unsaon nga magpabilin nga mahimong gawas nun, magpabilin nga gawas nun. And Mar was very shy. When he would speak, you could barely hear him. Si Alimar. He speak like this, and this is about all as loud as he would speak. Kung inyong hinunduman si Alimar, Seriously. sugod nga siya ni Anhi, kumpara atong ganihan niya nga pagwali, layo na gyud kaayo to. Sukad pa gyud atong una namo sang nailhan. Kay si Alimar makis. Did you hear that preaching coming out of his mouth today? Oh. Nakadungog mo ato yung pagwali ganiya, dili siya nga ato pagwali sa una. Ang iya kay Oh my God. kayo. Halos di na madunggan. Tinood, Diba, Mar? Mulawon kayo sa. Kung kulang na lang, maghabol, bitaw, maglakaw, nga ang guro niya yung kagalingan. But he got genuinely born again. He became a disciple of Christ. He was willing to pay the price. Amen. And it was hard on everyone. But our family took the responsibility to help him and to be there and help him to grow. Amen. We took responsibility together. We didn't expect one person to do it all. Correct. No, so, tungod kay si Alimar, natawo pag-usab, ug nahimo siyang tinunan ni Kristo, sumusunod ni Kristo, nahimo masinugtanon, nga makigbisog igsuon para sa iyang kagawasan. Kami pod nga iya ang pamilya, nakigbisog uban kaniya, ug gitabangan namo siya nga mahimong gawason ug magpabili nga gawason. Kay dili ta pwede magdahom igsuon nga kanang tawhana nga nagproblemahan ang asala, siya ra mahimong gawason. Nagkinahanglan na siya pamilya nga mutabang niya, mutuklod niya. It's okay. Just cast the demon out. Okay ra daw. Palayasa ra daw ang demonyo nga gasamok sa iya. So how long have you been with us, Mar? Mar, pila na kakatuig sa amo ah? Ikaw ba na mo? Tulo? Tulo ba? 4 years, di ba? Yeah. So he's been with us 4 years. Because we're active in our church to make disciples. Amen. No, so si Alimar, upat na namo katuig nga kauban igsuon, no, nga tungod kay aktibo mis dito sa Dipolog, aktibo mis sa pagbuhat og mga tinun-an. And today he's one of our primary leaders. Og karon igsuon, siya karon usa sa amo ang pangulo. And if you would have seen him 4 years ago compared to today, Correct. that's why we are so proud of him. Amen. Amen. No, kung nakita lang bitaw ninyo si Alimar igsuon sa sinugdanan, upat katuig na ang milabay kumpara katong ganihang ang inyong nakitaan. Mao nang si Daddy ug si Mami, proud kaayo sila ni Alimar. Proud kaayo mi ni Alimar. It was the Holy Spirit that did the work in him, Amen. but only because Bar would allow it. Amen. And No? he surrendered and said, okay, I'm willing to go through it. Amen. Ug si Holy Spirit ang nibuhat ato nga trabaho sa kausaban ug kabaguhan igsuon, tungod kay si Alimar pod, My second tungod kay si Alimar pod masinugtanon igsuon nga makigbisog ug ni-surrender sa iyang kaugalingon diha sa Holy Spirit.
Amen? Amen. What am I saying? You can see the evidence of God. You can see the fruit that He's bearing today. It's Amen. evident. Amen. Doon He's a changed man. Kung sa iyang buot pasabot igsoon, kang Alimar, si Alimar usa ka example, nga makita nimo ang kausaban, naay bunga, naay nga bag-o ba. Makaingon mi nga si Alimar bag-o na gyud siya, nausab gyud siya nga tawo. Because Ikson, nothing's impossible with God. He Amen. came to us full of demons. He came to us, could barely speak. And now look at him today. This is the work of God. And He did it Hallelujah. for him. And He'll do it for all of you too. Amen. Okay, kung kaya nga buhaton sa Ginoo igsoon kang Alimar, si Alimar igsoon, niani siya sa amo nga puno siya og mga pakigbisog sa mga demonyo. Unya, pero tungod kay nagmasinugtanon siya, kung kaya buhaton kang Alimar igsoon, kaya pud sa Ginoo nga buhaton sa imuha. So Ikson, you'll see all through the Word of God that we are expected to bear fruit. And it says if we don't bear fruit, there's consequences. No, so bisan asa sa Biblia makita nimo nga gidahom giekspektar sa Ginoo nga kita mamunga og mga bunga. Ug bisan asa po sa Biblia makita nimo nga kung dili ta mamunga naay sangputanan. John 15. Juan 15. Let's start with verse 1. Sugod ta sa 1. I'm the vine, my Father's the vine dresser. Any branch in me that does not bear fruit. Verse 2. Ako mao ang parasan. Ug ang akong amahan mao John ang chapter 1, or chapter John 15, 15, verse 1 and 2. ug ang akong amahan mao ang tigatiman. Ug bisan kinsa o unsa nga sanga nga rika nako nga dili mamunga og bunga. John 15:1, Verse 2. 2. Sa Look tuna at ta. this with me, Iksaon. Yon. Every branch in me that does not produce fruit, He removes, and He prunes. Hinawala. He prunes every branch that produces fruit, so it will produce more fruit. Hallelujah. Matag sa nga rika nako nga dili mamunga, iyang pagatangtangon putlon ug ang tanan ug iyang ginapulungan ang matag sa nga nagapamunga aron nga kini magapamunga og daghan pang Okay, bunga. verse 5. Let's skip to verse 5. Diretso ta sa 5. I am the vine, you're the branches. Ako mao ang kahoy, ako mao ang parasan ug kamo ang mga sanga. Whoever lives in me and I in him bears much fruit. Si bisan kinsa nga magpabilin nga rika nako ug ako nga anha kaniya magapamunga og daghang bunga. So what is Jesus saying? If you're not bearing fruit, are you living in Him? No, so unsa may ginapasabot diri ni Jesus? Kung Are wala you- ta namunga, nagapabilin pa bata kang Jesus. Are you abiding in Him with no fruit? No, pwede ba na nga nagpabilin ka kang Jesus, muingon ka nga napa ko kang Jesus, napa ko Jesus, pero wala na kay bunga? Posible ba na? So, however, apart from me, in vital union with me, you can do nothing. Verse 6. But if a person does not dwell in me, he is thrown out like a broken branch, withers. Such branches are gathered up and thrown into the fire, and they are burned. Apan si bisan kinsa nga dili magpabilin ka nako, igalabay siya sama sa usa ka sanga nga nalaya, pagatipukon sila ug ilabay ngadto sa kalayo ug pagasunugon. Now, is it important to bear fruit? Nakaroon igsoon na pangutana, importante ba mamunga ka? See, this is how we know we're genuinely born again. We're bearing fruit. No, sa inganing pamaagi nga makabalot ta igsoon kung tinud-anay bata nga natawo pag-usab kay mamunga ta. Are you understanding? Nasabtan nato? Verse 8, and when you bear much fruit, my Father is honored and glorified, and you show and prove yourselves to be true followers of Sa mine. inganing pamaagi nga ang akong amahan mahimaya tungod kay kamo magapamunga og daghang mga bunga ug pinaagi niini mapamatud-an nga kamo mga tinun-an. So you see, according to Jesus, how do you prove to be His disciple? So sumala ni Jesus igsoon unsaon nato pagpamatuod nga kita tinun-an? Kung Hello? kita, Hello? ha? How do you prove Mamunga. it? Noon sa pagpamatuod nga ikaw tinun-an? Kung namunga ta. Amen. How can you bear fruit if you don't read the Bible?
Unsaon nimo pagpamunga kung dili ka magbasa og Bible? How can you bear fruit if you have no prayer life? Unsaon pagpamunga kung dili ta magampo? Are you there? Ayo, Amen. That's right. basin bonsai. This is why it's so serious that we understand what it means to be a Christian, what it means to be a disciple according to Jesus, not according to religion and tradition. Diba mo nang importante kayo igsuon nga makatuna nato ba unsay gitudlo ni Jesus ba? Unsay giingon ni Jesus mahitungod ani nga isyu nga atong gisgutan, dili sumala sa kung unsay gitudlo sa relihiyon o tradisyon. Bearing fruit is evident, you can see it. No kay kung ang pagpamunga igsuon, maklaro gyud. Makita nimo nga naay bunga. This is why we want you to go on outreaches. This is why we want you to learn to win souls. This is why we want you to learn to pray together. We want to learn you to come up here and magwali. Amen. Because any one of you can do it. If Mark can do it, if Aylin can do it, and this sinner can do it, so can you. Amen. Di ba? Mo ni ang rason igsuon nga nung you did that the word is not complete. It has to be worthless sinner. Yes, but was ex-sinner. Yes, was ex. No? So, igsoon mo niya ang rason nga no nga ang instruction ni Daddy para sa inyo gusto niya nga makaton mo tanan nga mangabig og kalag, makaton mo nga magampo diri sa tubangan, magatubang sa tanan, maghawid og mikropono ang tanan magkaton nga magwali. Kay para igsuon nga makaton taong saon pagpamunga, dili lang pipila kung kinsa mong tindog diri sige. Ang tanan dapat tagaan og oportunidad nga magwali, magtudlo, magampo, mangabig og kalag. Kay kung kaya ni Alin, kaya ni Alimar, kaya nako, kaya natong tanan. So if you know JM's story, in college he was a homosexual. True. No, so kung nakabalo mo sa akong storya, no, sa una, sa kolehiyo pa ko, wala pa ko, no, after college, that's when I practiced homosexuality. Oh, No, so you didn't start in college? I didn't start. Oh, okay. What happened? I have Christian friends that's why they stopped me. Oh, praise the Lord. Amen. No? So kung nakabalo mo sa ako ang istorya sa una, nga nag-practice gyud kog pagkabayot. Like kinabuhi gyud nako sa estilo nako sa. Mura ko sa usawan sa dipolog. Bisag kinsay nakatilaw. So when JM started in our ministry, he was a Christian for 3 years. 5. Ay, yeah, 3. Yeah, 3 years, but he was very raw, Raw? Hilaw? very immature son. Sabi na, hilaw. O, pwede na po, hilaw. No, so, sa diha nga, nahimo kong kabahin na nga buluhaton, kay kanang bago pa ko nga Kristohanon, tulo pa ka tuig, then, dili pa ginahantong. But even as a brand new Christian in his church, he was challenging even the pastors about sin. Tinuod. Pero bisan pa man nga, bago pa ko nga Kristohanon, dito sa akong karaan nga simbahan, bisan katong amo ang pastor, amo ang ginahagit, may tungod sa sala, nga ginabuhat sa amo ang simbahan. They did not like him Hindi sila ganahan sa ako because he would ask biblical questions. Kay mangutana mangyud ko, o mga pangutana gikan sa Biblia. But he's bearing fruit. You can see it. It's Amen. evident. Amen. Apan, nagapamunga ko, makita ang bunga. Hello? Ayo, amen. So every one of them were hadlok kaayo when we take them out on the streets to pray. Every one of them, including me, used to be that way. Without? Okay? But if I can change, so can you. Amen. Right, Kaming Lynn? tanan igsoon, apil si Daddy, no sa sugod bitaw nga mangampo mi sa kadalanan, kaming tanan murag gyud mga itoy nga basa. Kana bitong nagsunod nga gabunal, ana murag mi ganahan mangampo, mahadlok mi mangampo. Wa matanaanad nga sa gawas mangampo. Diba? Our nature changes when we're born again. So sa diha nga mataw ta pag-usab igsoon, ang atong kinaiya mabag-upod. Are your desires, are they changing? Ang imong mga tinguha, ang imong mga gusto, imong mga pangandoy, imong mga ganahan sa imong kinabuhi, nausab ba? Nabago ba? Is your desire for Jesus changing, or do you desire to stay in sin? No, naa ba kay mga tinguha para kang Hesus igsoon? Naa ba kay mga bagong tinguha para kang Hesus? Or nagatinguha pagyapon ka nga magpakasala, magpadayon sa pagpakasala?
Do you still seek approval from men or from God? Naninguha paghihapon ka ug pagpamatuod sa mga tawo or gikan na sa Ginoo. You have to ask yourself these questions. No, kinahanglan nato pangutanon ang atong kaugalingon ani mga butanga. How do you know if you're born again? Unsaon ako pagkabalo nga ako na tawo na gyud pag-usab. So let's look at, ready? Andam na ka? Galatians 5:22. Galacia 5:22. Five Amen. 22. But the fruit of the Holy Spirit. Thank you. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, faith. Apan ang bunga sa balang espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagpailob, pagkabuutan, pagkamaayo ug pagkamatinud-anon. Are you experiencing God's love, joy, Patience. peace, patience, goodness, gentleness, Imo bang nasinati? self-control? Imo bang gikasinati igsuon? Constant ba? Makanunayon ba nimong gikasinati? Estilo ba sa imo ang kinabuhi nga gikasinati ang gugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang pagpailob, di ba ka mamangit? Buotan ba ka? Maayo ba ka? Matinud-anon? Pagkamalumo? Pagpugong sa kaugalingon? Or mulupad rag kalit ning Ginoo? Wa pa ni na born again. These are evidences No? of the work of God in your life. Kaya kini ang mga pagpamatuod sa pagpamuhat or kung natawo na bata pag-usab sa tuwang kinabuhi. No? Ang uban mo ingon, wala para ba ni na born again? See, it's not enough to say I believe in God. Well, even the demons believe in God and tremble. Di ba? Kaya ano, dili paigo nga mo ingon ta nga nagtuo ko sa Ginoo. Kung sa may kalainan mo sa demonyo, nagtuo po sila sa Ginoo, may pa ang demonyo. Magurog. The question is not, do you believe in God? The question is, did you surrender your life to God? Amen. Ang pangutana, dili kung mutuo ba ka Ginoo. Kay bisan demonyo mutuo. Ang pangutana, mo surrender ba ka sa Ginoo? How am I doing? Kumusta? You want Kumusta to get siya? up and do some jumping jacks or exercise or something? Ganan mo mutindog, then mag-stretching sa... Okay pa mo? Basi katulgo na mo ba? Iunat-unat. Kung si anay mo ang tapad. Magkino si anay ta. Ala. Para makamata ba? Wala away. Stretch. Stop pinching your sister. Okay, genuine repentance. I don't want to sin. I need you, Jesus. I Amen. need you in my life. Amen. Diba? Ison, ang tinud-anay nga paghinulsol, kay makaingon na gyud siya sa iyang kagalingon nga, di na gyud ko ganahan nga mabuhat og sala. Og Jesus na kinahanglan ko sa imo ang kinabuhi para di na ako makasala. Total surrender to God, Hingpit nga pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Ginoo, not just huna-huna, not just mental agreement, but full trust in the cross of Christ and His grace. Amen. Dili lamang mental nga pag-uyon sa Ginoo, apan hingpit nga pagsalig sa Ginoo ug sa grasya sa Dios. No longer relying on good works. Nga wala na lang ta nagsalig sa ato ang mga maayong binuhatan. Because many go to church still rely on good works. No kay daghan gihapong mga nagsimba nga nagsalig lang sa kilang maayong binuhatan. He gives you a new identity, 2 Corinthians 5:17. No ikaduhang Korinto 5:17. No gitagaan na kaniya og bag-ong Got that one, Gwen? pagkatawo. Is that in your Bible? Good job. Maayo trabaho. And you are pas kaayo. Amen. Therefore, if anyone is in Christ, they're a new creation. Old things have passed away, and look, new things have come. No, ingon sa diha busa
Si bisan kinsa nga anaa kang Kristo, siya bago nang binuhat ug ang tanang mga karaang mga butang, milabay na ug karon lang tawa ang bagong mga butang mao'y niabot. We're no longer defined by our past. Amen. Sabot pasabot, dili na ikaw kung unsa ang imong kagahapon, dili na ikaw to. We're now a child of God. Anak na ka sa Ginoo. Okay. Do you settle for knowing about God without allowing Him to transform you? No, so okay na ba ka nga makabalo ka mahitungod sa Ginoo apan wala nimo sa gitugutan nga baguhon ka? Okay, now to our last part. We're now in part 3 of our service this morning. Last na ni nga parte sa ato ang wali. You want the fan on you? Gigang mo. Sure ba? How you doing? You okay? Kumusta mo? Okay pa mo? Thank you. Salamat. I'm an old man. If I can run up and down here for 3 hours, you can sit for 3 hours. No, sa ingon siya, tigulang naman siya. Kung kaya daw niya nga magbahas-bahas diri tulo ka oras, kaya po daw ninyo nga maglingkod og tulo ka oras. Wala hilak. Walay mo hilak. No crying. Tulo ka oras di ay na? Wow. Okay. So, this is how you know if you're truly born again or not. So, kato igsoon kay kuan ra to siya kana gikatunan ra nato unsaon pagkahibalo kung natawo na ba tawo pag-usab. I know there's people sitting here today who are not born again. Kabalo siya igsoon nga naay mga tawo nga naglingkod diri karon nga wala pa gyud na tawo pag-usab. Wala pa naluwas. But before we dismiss today, we're going to invite you. If you don't think you're born again, you don't know in your heart, we're going to invite you to come up here and give your heart to Jesus. Amen. Apan sa dili pa ta manguli igsoon kung ikaw wala nakasigurado or dili gyud ka kung sigurado gyud ka nga di gyud ka luwas. Tagaan ka na mong oportunidad igsoon nga moduol diri sa tubangan aron nga dapiton ug dawaton si Jesucristo sa imong kinabuhi aron nga matawo ka pag-usab. Okay, the next thing we're going to talk about, if you're born again, how you know if you're lukewarm. Human igsoon nga nato nagisgutan nga kita unsaon pagkabalo nga ikaw natawo na pag-usab karon natong isgutan unsaon nako pagkahibalo kung bugnaw-bugnaw init-init na lang ko. Kung wala nako gakalayo kanang gadagaang na lang. What does it mean to be lukewarm? Unsay ibot pasabot kung lukewarm ka? Bugnaw-bugnaw init-init. There's no passion for Jesus, no passion for God at all. No, bot pasabot kung lukewarm Very na. lukewarm. Wala na'y kadasig, wala na'y gana para kang Jesus. Wala na'y paghigugma para kang Jesus. Murag okay na lang ba? Muryo-muryo na lang ang pagkakristohanon. Okay na okay ra pud wala. So in Revelation chapter 3, beginning in verse 15, Jesus is warning, if you're lukewarm, I'm going to spit you, I'm going to vomit you out of my mouth. Ngayon, dumigsoon, nga si Jesus, nagingon siya sa pinadayag 3, nga kung ikaw bugnaw-bugnaw init-init, iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. Okay, how to know if you're lukewarm? Masama pagkabalo nga ikaw lukewarm. Number 1, no hunger for God. Una, wala na ang kagutom para sa Ginoo. No hunger for God. Wala na yung pagtinguha You sa can Ginoo. spend hours on other things, but struggle to read the Bible. Oh. Ingani nimo may baluan nga lukewarm na ka. Kaya nimo mubuhat og bisan unsang butang nga way duka-duka, pero maglisod ka magbasa og Biblia. Magproblema gyud ka murag bukid kaayo ang Biblia para nimo. No problem spending half a day on social media. Walay Diba? problema. Dili na nimo problema bisan Oh, pag I mabilar know. ka. Mag-Facebook kaya bisag mabuntag, tibuok buntag, way ligo, way pamahaw, way paniuto, way panihapon. Kaya way kaso. No time for Jesus, no time for the Word of God, no time for prayer. Pero pag-ampo, pagbasag Biblia, simba, paghatag og higayon kang Hesus, wala ko'y oras sana. No time for church, but I'll come to church when I feel like it, what time I want to come. Wala ko'y oras para sa simbahan. Pero kung nako'y gana, musimba ra pud ko, din depende ra pud nako sa oras sa kumuadto. Lukewarm na siya. Padong na mamatay. 50-50. Kung sa ospital pa, ICU. Hello? Ayo.
Number 2, you play around with sin. You're playing with sin. You're flirting with sin. Ikaduha, sayo na lang ang mubuhat og sala. Dula na lang ang pagbuhat og sala. Mura bitaw sala na tilawan daw. Instead of running from sin, you make excuses and tell yourself, "Oh, it's not that bad." Imbis nga mudagan palayo sa sala, ang atong ginabuhat nidagan padulong sa sala. Dahil na natay mga rason nga okay ra man gud ni, karon ra man, magrepent ra man pug ko. Maghinulsol ra lagi ko. How do you Muundang ra lagi mi ani. Bulagan ra lagi nako na siya. Charot. how do you flirt with sin? By who you hang out with. Giunsa Who are your nimo? friends? Giunsa nimo pagdula-dula sa sala? Sa hibawa nimo kinsa may imong amigo? Kinsa sige nimong kauban? Do your friends value Jesus Christ? Ang imo bang mga amigo nga imong ginakuyugan sige, naabay relasyon kang Kristo? O ang imo bang ginakuyugan katong mga nagikid-ikid pod sa pagpakasala? Do your friends tempt you to sin? Oh, it's okay. Don't be such a square. No, ang imo bang mga higala kay ginatintal ka nga mo buhat og sala? Moingon ra sa imo ang Just taste it, just a little bit. Here. Di ba? Imo mga amigo, It's okay. moingon sa imo nga, sige na isa ra man good uy. KJ pug kayo sa one shot lang bay. Sa talawan pug kayo ni siya madlok man gud siya masakpan siya pastora. Oh, it's just a little tuba. It's Oh. just a little tuba is not a sin. Di ba? Moingon nimo mga amigo sa imo, one shot lang bay. Isa ra ka kuan bay, isa ra ka yarok. O say kay moingon pagit sila, daghana ang kuan sana. Chaser. Daghana chaser kay para mo inom gina siya. Masat. Ya targikan doy. Ay kung wata. Over time, when you play with sin, it dulls your conviction and weakens your walk with God. Tinuon. Ngadto igsoon, kanang imo ang conviction, kanang imo ang pagbati nga mabati pa nimo ang malang espiritu nga magasulti o magagutaw sa imo mawala na siya hangtod sa mamatay gyud ang imong relasyon sa Ginoo. Ixon, do you know someone who was on fire for God? They used to be on fire for God. And now they are not on fire. Naba mo nailhan igsoon nga sa una nagkalayo gyud para sa Ginoo. Kadaghanan human og yut kam pertem pagkadaghanang magkalayo para sa Ginoo. Pero karon nawala na ang kalayo sa Ginoo. Nagkalayo. This is what happens when you play with sin, Ixon. Mao ni may tabo igsoon kung dula-dulaan ra nato ning sala. Magikid-ikid ta ning sala. Do you know Judas? You Kailan know mo Judas? Kailan mo Judas? Iscariote? You know that Jesus appointed Judas as an apostle of God? Kailan ba kabalo ba mo igsoon nga si Judas Iscariote, si Jesus mismo ang nagpili ug nagtudlo niya nga mahimong tinun-an, apostol sa Ginoo. Si Jesus na mismo nakauban niya. But he started playing with sin. Pero nagsugod siya sa pag-ikid-ikid ug pakigdula sa sala. He was the banker. He was the administrator. He's the one who took care of the ministry finances. Siya mo'y nagbantay sa ilang salapi. Siya mo'y treasurer sa ilang salapi, sa ilang kwarta. What Judas started doing? Mupit. Just start just with a little. A little it won't be bad. Unsay gibuhat ni They won't Judas? even miss. It's only 1 peso. Tuara. Unsay gibuhat ni Judas igsoon? Hinahinay, ginagmay ang iyang gikupit. Hinahinay, ginagmay lang. Piso ra bitaw ni. Piso ra man ni. And then came the day when Jesus said, Satan entered your heart and he betrayed Jesus. Unya niabot ang punto igsoon diin niya si Satanas. Misulod na sa kasing-kasing ni Judas ug iyang gibudhian si Jesus. And it started out with just a little sin, Ixoon. Magsugod ra gyud siya sa gamay nga sala igsoon. You can't play with sin, Ixoon. Dili ta pwede nga magdula sa It will pagkasala. kill you. It will kill you. No, dili nimo pwede dula-dulaan ang sala igsoon kay patyon gyud ka ana. Number 3, they lost their first love. Ikatulo, nawala na ang iyang unang gugma para kay Jesus. They were in love with Jesus, but now they're lukewarm. They lost their love for Jesus. No, nahigugma sila una kang Jesus apan karon nabugnaw na sila, nawala na ang ilang gigugma, nawala na ilang pagigugma kang Jesus.
Over time, the fire that once burned for Jesus began to fade. The passion quietly was replaced with routine. Ngadto-ngadto, ang kalayo para kang Jesus, kay hinahinay na nagkaop, unya ang iyang paghigugma, ang kadasig para kang Jesus, nahimo na lang nga nabatasan nga mga buluhaton. What was once joy and excitement in His presence turned to empty duty. Kung unsa tong kalipay ug nakapadasig sa iya sa una matagbuhat niya sa pagbuhat sa buluhaton ug pakiguban kang Jesus, karon wala nay pulos, wala nay unod nga buluhaton. Wala na siya kalipay magbuhat sa buluhaton. Burden na. That experience, any of you experienced that? It's just become duty to come to church and Naba ninyo serve diri, God. so nga kanabang buluhaton na lang ninyo ang magsimba. Murabag, ay, Domingo na po. Simba na po. If that's you, how can you get your fire back? Kung ikaw na igsoon, unsaon man nga mabalik ang atong kalayo. Repent. Pag hinulsol, You want your fire back? Repent. kung ganahan ka nga mabalik ang imong kalayo pag hinulsol, Turn away from that sin. Repent, igsoon. talikdi ka na nga sala, buhi ka na nga sala, pag hinulsol igsoon. Seek God daily. Pangita ang Dios kada adlaw. Stay away from sin. Pagpalayo sa sala. Surround yourself with believers who are on fire for God. Alirungi ang imong kaugalingon sa mga magtotoo nga nagkalayo para sa Ginoo. Jesus gave His life fully to you. You give your life fully to Him. Si Jesus hingpit tibuok nga gihatag ang iyang kinabuhi para sa imo. Hingpit ug tibuok pud nimong gihatag ang imong kinabuhi sa iya. Okay. Last. Katapusan. How do you know if you're getting lukewarm? Part 2. Unsaon nato pagkahibalo nga kita nagdagaang bugnaw-bugnaw init-init na part 2. Okay, where's your paper? This is not that one. Yes, it is, because I'm the one who translated that. It's not. This is the devotional. I took this one and I translated it for you. Here, oh. You gave it to Pastora. Oh, accidentally. It's your fault. Thank you. Okay. Balik na nakabas. So, you read the paragraph and I'll comment on it. Okay. Kung saan pagkahibalo kung nagdagaang naka or nagbugnaw-bugnaw init-init naka. Mahimo kitang magpakita nga balaan, mubuhat ug musulti sa tanang husto nga mga butang, magkahibalo sa Kristiyanong pinulungan, musimba, mukanta sa worship team, muwali ug mualaga dapan ang atong mga kasing-kasing mahimong layo gihapon sa Dios. Mateo 15:8. Ania ang 5 kapaagi aron may balaan kung kita anaa pa ba or anaa ba sa proseso sa pagkalayo gikan sa usa ka suod nga relasyon sa Dios. Okay, number 1. Una, You read it. ikaw ba konektado sa Dios? Gibati ba nimo ang iyang presensya? O nagpadayon ka lang ba sa imong naandan? Ang pagampo o pagsimba ba mubati nga usa o mabati na nimo nga usa ka buluhaton o usa ka katapusang paagi? Ang distansya mo dako kung ang adlaw-adlaw nga debosyon mo hinay tinuod. Let that sink in. No? Tuguti igsoon nga mo lugdang to sa imo. Number 2. Duha, ang pulong ba sa Dios, ang Biblia, nagapakaon kanimo o kini ba makalaay o makalibog? Nadungog ba nimo ang Dios nga nakigsulti kanimo sa personal kung magbasa ka sa Biblia? Nakadawat ka ba og mga panabot pagkonektar sa iyang pulong o mga pagpadayag? The majority of people who go to church don't even read their Bible every day. Kadaghanan sa mga nagasimba igsoon kay dili kada adlaw mobasa og Biblia. Number 3. Ikatulo, ang iyang conviction ba hinay-hinay nga nagkahilom sa imo ang kinabuhi? Ang pagkompromiso ba masayon? Bisan ang gagmay nga mga sala nakahasol gihapon kanimo o wala ba nimo kinitagda o ipasabot? Gamay ra ba o walay resistensya sa sala nga mga dili maayong batasan nga imong gipakigbituk batukan kaniadto? Musulay na lang ba gani ka? Misulay ka ba gani sa pagsukol o dali ra ka nga musugot? May Ginoo, tinuod na.
Do we stop even trying to resist or we just give in igsoon? No? Kung naay tentasyon ba nga maabot sa atong kinabuhi, ato ba siyang gipakigbisugan or automatic na lang ta nga sige guyura ko. Okay, number 4. O humok ang ilong. Ikaw pat. I'm gonna need you in a minute up here. Ay, ikaw dati. Not yet, but in a little bit. Mulikay Is ka that ba? okay? Thank you. Mulikay ka ba sa Mulikay na. Mulikay na ba ka sa pag-adto sa simbahan? Pagpakiguban sa mga espirituhanong tao ug mupalayo, mubulag, muhunong na sa pag-alagad, masuko sa mga maisog ug madasigon nga nahigugma kang Kristo, o madasigon nga pagsimba ug pagwali. Mas gusto na ba nimo nga makiguban sa mga kalibutanong mga tao o dili kayo madasigon nga mga Kristiyano? O mas gusto na ba ka sa humok nga Kristyanismo nga walay espirituhanong mga hagit? Nagkompromiso ka ba sa imong paglakaw uban sa Dios o nahimong kasarangan o nahimo na lang kang kung sinaandan? Walay pakialam ug tingali gani maligamgam. Tinuod. Wow. Number 5. Not yet. Okay, I'm done. Number 4. Number 4, look at that. Stop serving. Many of us haven't even started serving. No, so, no, ingon sa diri kung nihunong na sa pag-alagad. Ang uban gani wa pa gyud kasugod sa pag-alagad, nabugnaw na dayon. It's the same people in the church who do all the serving. All the time it's the same. They're No, getting no help from everybody else. Everyone wants to benefit, but they don't want to serve. Kung imong lantawon sa mga simbahan, bisan gani tingali diri, mao kimaura ang mga tawo nga nag-aalagad. Walay bagong gusto nga mo-apil nga mahimong kabahin sa buluhaton. Pero gusto tanan mapanalinginan. Ikson, you cannot bear fruit for God if you don't serve God. If you're not serving in the church. Dili ka makapamunga igsoon para sa Ginoo kung dili ka moalagad diri sa simbahan. Dili ka moalagad sa iglesia. Kauban nimo isig igsoon. Way bunga sa gawas. And those who are lukewarm, they never like being around those who are hot for Jesus. They resent them. Mahibawan nimo nga nagdagaang ang usa ka tawo, gabugnaw-bugnaw init-init na siya. Eh di siya mahimutan kung ang iyang mga kauban nagkalayo para kang Jesus. They're not comfortable around the hot for Jesus. Dili sila komportable para atong magsigig hisgot sa pulong sa Ginoo. Hey, you see her? She thinks she's so holy. Di ba? Sa iyo na rin kayo pabaritis. Kini bitaw tong sister no, arte kayo, medyo bulangan. Mangyamon kita mo ano naman. Tinuod. Uy, ano nausa? Tinuod? Malahusan? Di ba? Dali na kayo na ito, mahimantayon tong mga nagkalayo. Ngayon dito, And we prefer to be around Christians who are compromising. They make us feel better because they're compromising because we're compromising too. So, dili man tingali kalibutan ng imong mga kauban, pero katong imong mga Kristohanon nga gustong kuyugan, katuro kung parehan nimo nga bugnaw pug simon. Di ka ganahan nga magkalayo, di ka ganahan nga makuyog ka itong mga nagkalayo, kaya ang imong gusto, dili rata kay pareha man ta. Kung mga kanang wala ka kalayo sa Ginoo. Kita ra tong barkada yon apila si pastora kay nagkalayo na sa Ginoo. Kita mga nagkalayo man ta. Okay, number 5. Ikalima. Ang relihiyon o tradisyon ba ang pagsunod lang sa mga lihok o rutina? Mipuli na ba sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi? Aduna ka pa ba'y gugma kang Hesukristo sa iyang presensya? Nagdala ka ba sa iyang presensya o paglihok? O ang imong pag-alagad ba o sa nalamang karutina nga walay? Just stop at here are some ways to return. Just do 6 where it says 16. Okay. And That's then, here. do you feel an emptiness? And then stop there, please. Sorry, go ahead. Asa naman to? Nagdala ka ba sa iyang presensya o paglihok o ang imong pag-alagad ba rutina na lamang o gabalik-balik na lang naandan nga walay bisan unsang gugma? Nahadlok ka pa ba sa Ginoo o aduna ka pa ba'y pagtahod kaniya? Aktibo ka ba sa pag-alagad nga walay bisan unsang pagdihog sa imong kinabuhi? Tinuod no? Naa ka sa buluhaton pero wala na dihog. Ang espiritu sa Ginoo mibiya kang Samson ug wala niya kini mamatikdi.
Mga maghukom 16. Gibati ba nimo ang kahawang sa imong kinasiluran? If any of these things sound like you that we went through, then today it's time to repent, igsoon. Amen. No, igsoon, kung kining mga butang nga ato ang gihisgutan kay apil ka na naa sa imuha, karon ang adlaw igsoon nga maghinulsol ta. Don't worry about what your neighbor thinks. Ayaw ka bala ka igsoon unsay iingon anay mo ang tapad. Time to humble yourself before the Lord and come up front and repent before Panahon the na Lord. igsoon nga maghinulsol ta, magpaubos ta sa atong kagalingon ug maghinulsol ta tubangan sa Ginoo. So here are some ways to return and regain your love for Jesus. Go ahead and read that. Aniha ang pipila ka mga paagi aron makabalik ug mabawi ang imong gugma kang Hesus. Okay, ma'am. Santiago 4:8. Duol sa Dios ug siya mo duol kanimo. Ilha nga kamo mga makasasala, limpyuhi ang inyong mga hugaw nga kamot. Ilha nga kamo dili matinud-anon, mga tawo nga nagduha-duha nga adunay nabahin nga mga interes. Ug limpyuhi ang inyong mga kasing-kasing gikan sa inyong espirituhanong pagpanapaw. Una, magmapainubsanon ug dawata nga layo ka sa Dios sa imong kasing-kasing. Ikaduha, magmatinuoron or magmatinud-anon sa atubangan sa Ginoo. Ayaw itago ang bisan unsa. Pag hinulsol o pag espesipiko may tungod sa imong nahimo sa sala nga sala. Sugdi, number 4, sugdi ang pagtukod pag-usab sa imong debosyon sa Dios. Pinaagi sa pagbasa pag-usab sa iyang pulong, pagampo ug pagpakigsulti sa Dios. Balik sa simbahan ug pag-andam sa pag-alagad ug pagpakig-uban sa imong espirituhanong pamilya. Are you ready, igsoon? Andam na ba kayo igsoon? We're gonna wait on the Holy Spirit for a So, few minutes. Magahulat ta ni Holy Spirit igsoon sa pipila ka mga minuto. Allow the Holy Spirit to convict you, igsoon. Tuguti ang balang espiritu nga konbiktahon ka. Don't hold back. Ayaw pugi ang imong kaugalingon. Don't worry about your neighbor, what they think. Ayaw ka balaka unsay ingon anay mo ang tapad or sa imo ang silingan. And if you have anything you want to repent of, please come and stand up here. Kung aduna may ginakonbiktar si Holy Spirit sa imo ang kinahanglan nimong hinulsulan, palihog igsuon duol diri sa tubangan ug tindog.